kwento at babala. Isa sa pinakamalaking pagpapatunay at pinaniwalaan ng bawat relihiyon, na sila ang totoong simbahan ng Diyos. At ang kanilang pag-aangkin, na ito ay itinatag ng Panginoong Hesus, na may matibay na pundasyon at hindi bumabagsak kailanman. Dahil ayon sa kanila, ang kanilang simbahan, ay nakatayo sa isang bato na si Apostol Pedro, nang ito ay itinatag ng Panginoong Hesus. Ngunit, ano nga ba talaga ang tunay na simbahan na nagtataglay ng pundasyon na ito? Na ayon kay Kristo, ang kanyang kaharian sa lupa, ay hindi magigiba, dahil sa ito ay nakatayo sa isang bato na si Apostol Pedro. Sa mahigit 40,000 relihiyon ngayon, anong simbahan nga ba ang may tiyak na makapagpatunay, na sila ay nakatayo sa matibay na pundasyon sa pamamagitan ni Apostol Pedro? Paumanhin, ang mga katanungan na ito, ay masasagot lamang kung ang video na ito, ay panoorin nyo hanggang sa dulo. Sa larangan ng pananampalataya, dito sa bansang Pilipinas ay may maraming nagsulpotang mga sekta. Makikita natin na ang bawat denominasyong ito, ay may iba't ibang diskarte sa pangangaral kung paano palawakin ang kanilang relihiyon. Ngunit ang mga relihiyon na ito, ay may kanya-kanyang pagyayabang, na umano'y ang kanilang relihiyon ay ang may pinakamatibay na pundasyon sa paniniwala. Partikular ng simbahang Iglesia ni Cristo. Madalas na pinagyayabang ng kanilang mga ministro, na naging matibay ang kanilang iglesia, dahil sa pag-aangkin na ito ay itinayo umano ng Panginoon dito sa Pilipinas. Ngunit ito ba ay may katunayan? O ito ba ay isa lamang matatawag na salitang puhunan, upang lumago ang kanilang asosasyon? Paano po ba matitiyak ng kanilang mga ministro, na ang simbahang Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas, ay may pinakamatibay na pundasyon ng paniniwala? Samantalang ang iglesia na ito, ay maihalin tulad, kung baga sa kanta, ay katulad na isang cover song lamang. Na ang ibig sabihin, kuhang-kuha ang tono, at mga lyrics nito, ngunit, paano kung ang ito, ay malinaw na matatawag na revise lamang, at hindi na ang tunay na kanta? Batid natin, na ang simbahang iglesia ni Cristo ay madalas na nagyayabang sa kanilang mga pamamahayag. Na umano'y sila ang may pinakamatibay na samahan, dahil sa kanilang pagkakaisa lalo na sa panahon ng eleksyon. Kung tibay ng pananampalataya ang pag-uusapan, ang tunay na simbahan ng Diyos ay, dapat subok na sa maraming panahon. At ito ay nakapundasyon sa ibabaw ng matitigas na bagay katulad ng isang buhay na bato. Sa bawat syudad, makikita natin kung paano pinagtibay ng mga engineer ang mga matataas na gusali. Bawat gusali ay may kanya-kanyang pundasyon. Ang tibay ng pundasyon ay nagdedepende sa bigat at taas ng gusali. Ang mga disenyo ng pagpatibay na kanilang ginawa, ay may malaking kaugnayan sa paghahanda para sa pagdating ng mga sakuna, na maaring magpabagsak ng gusali sakaling ito ay may mahina na pundasyon. Kailangan ng malalaking bato, para sa pundasyon nito, upang ang gusali ay maging handa sa lahat ng panahon, kung sakaling magdulot ng malakas na puwersa ang kalikasan. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 6 versikulo 48, ito ang sinabi ni Kristo. Siya ay katulad ng isang taong humuhukay ng malalim, at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumabaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Sa talatang ito ay pinahiwatig ng Panginoong Hesus, na isa sa kanyang pakay kung bakit siya nandito sa mundo, ay upang humuhukay ng malalim at magtayo ng kanyang bahay sa bato. Ayon sa kanya, sa panahon na ito ay kanyang itatayo ang kanyang bahay. Na kahit malalaking tubig baha ang dumaan, ngunit ang bahay na ito, ay hindi matitinag, sapagkat ito ay nakatayo sa matitibay na pundasyon. Maraming panahon na ang nakalipas, nang magkaroon ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta. Subalit ang kaharian na ito ay hindi nagtagal, at ito ay bumagsak, dahil sa lakas ng puwersa na tumutulak nito, na walang iba kundi ang puwersa ng pag-aabuso at kasalanan.
Sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 1 versikulo 1. Ito ang sinabi, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang kanyang nauunang bayan sa lumang tipan, na dahil sa kanilang mahihinang paniniwala, at pagmamataas, ay hindi nagiging matibay. Dahil dito, ang plano ng Diyos ay siya mismo ang magpunta sa mundo, upang magtayo ng kanyang kaharian na hindi nababagsak kahit pa sa kapangyarihan ng imperno. Sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Sinabi ng Panginoon ito, dahil ang unang bayan ng Diyos ay bumagsak, dahil ito ay may kakulangan, kaya ginawa niya ang pangalawa. Ito ay mababasa natin sa aklat ng mga Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7. Ito ang sinabi, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ang tanong, sa anong paraan ba itinayo ng Panginoon ang kanyang pangalawang bayan dito sa daigdig? Na siyang binanggit niya na hindi nababagsak pa, at nangangako na hindi niya pababayaan. Narito ang kanyang pamamaraan ayon sa Biblia. Unang-una, alam natin na sa panahon na kung ang Diyos ay magnanais na magbigay ng isang awtoridad sa kanyang pinagkatiwalaang alagad upang mamuno ng kanyang bayan, ay pipili siya ng isang taong may matibay na paniniwala, at ang paraan na ito ay sa pamamagitan ng pag-iiba sa pangalan nito. Tulad ni amang Abraham, na nagmula sa pangalang Abram, at nagiging Abraham, na may kahulugang ama ng maraming bansa. At upang ito ay magiging pinuno ng kanyang bayan partikular sa mga Israelita. Ngunit ang bayan na ito ay hindi nagtagumpay at nawala. Sa pagdating ng pangalawang pagkakataon, sa panahon ng bagong tipan, tulad ni Abraham, ay pinili niya mula sa lugar ng Betsaida, ang isang tao na may matibay na paniniwala na nagngangalang Simon. At tulad ni Abraham, iniiba rin ng Panginoong Hesus ang pangalan nito, na mula sa pangalan ng Simon, ay tinawag niya sa pangalang Pedro, na nangangahulugang bato. Ang pangalang ito, ay malaki ang kaugnayan para sa kanyang plano, na itayo ang kanyang pangalawang bayan ng Diyos, na pananggakuhang niyang hindi na niya pababayaan. Malinaw na ang plano ng Diyos para sa pagtayo niya sa kanyang simbahan, ay tiyak na ang ito ay may matibay na pundasyon. Itong ang dahilan kung bakit pinangalanan niya si Simon na Pedro, na ang ibig sabihin ay bato. At sa ibabaw ng bato na ito, ay itatayo niya ang kanyang pangalawang bayan na hindi na matatapos hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang plano na si Pedro ang kanyang pinili, ay isa ng hula mula pa sa lumang tipan. Sa aklat ng Isayas Kapitulo 22 versikulo 21-22. Ito ang hula ni Propeta Isayas para kay Apostol Pedro. At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamikis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas, at walang magsasara, at siya'y magsasara, at walang magbubukas. Ang talatang ito, ay malinaw na naglalaman sa mga pangako ng Diyos, kay Apostol Pedro bilang maging ama sa sambayanan ng angkan ni Haring David. At ang taong binanggit ng Diyos, na nakatakdang bibigyan niya ng katungkulan na siyang tagapagsara, at tagapagbukas sa sambahayan ni David, ay walang iba kundi si Apostol Pedro sa bagong tipan, na mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 18-19. Ito ang sinabi ni Jesus kay Apostol Pedro. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito,
ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Sa talatang ito, natupad kay Apostol Pedro ang pangako ng Diyos na ang kanyang simbahan ay itatayo niya sa bato. Malinaw na si Apostol Pedro ay may malaking kaugnayan sa simbahan na itinatag ng Panginoon sa matibay na pundasyon. Noong taong 374, wala pang mga protestante, lalo na ang Iglesia ni Cristo, sa panahon ito. Isang kilalang theologian, na si San Ambrose, ay nagpapahayag ng kanyang interpretasyon tungkol sa binigay ng Panginoong Hesus na awtoridad kay Apostol Pedro. Ito ang kanyang pahayag sa salitang English. Where is Peter, there is church. Na ibig sabihin, kung saan si Pedro ay naruroon din ang tunay na simbahan ng Diyos. Sa makatuwid, kung sino ang nasa simbahan na tunay, ay kasama niya si Apostol Pedro. Ngayon, ayon sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo at mga pastor ng iba't ibang relihiyon, mahigpit nilang ipinangangaral na sila ang tunay na iglesia. Ang tanong, kasama niyo ba si Apostol Pedro? Maari niyo bang patunayan na kayo ang may koneksyon nito? Upang masasabi natin na ang simbahang kinabibilangan ninyo ngayon, ay nakatayo sa bato, na walang iba kundi kay Apostol Pedro. Wala po tayong makikita kahit kunting ebidensya man lang. Mula sa mga relihiyon na ito, partikular sa simbahang Iglesia ni Cristo na pinipilit angkinan ang iglesia na tatag ng Panginoong Hesus. Wala silang may pakitang patunay na sila ay may pinaghahawakang kasaysayan, o koneksyon, na kasama ni Apostol Pedro. Subalit, kung ang Iglesia Katolika Romana ang susuriin natin, malaki ang posibilidad na makakatagpo tayo ng isang malaking bagay na magpapatunay na si Apostol Pedro ay isang Katoliko. Ayon sa isang encyclopedia, si Pedro ay nakatira sa Roma sa loob ng 25 na taon. At doon na siya namatay. At ang kanyang buto ang siyang nagpapatunay na si Pedro ay isang Katoliko. Dahil ang kanyang bangkay tiyak ay inilibing ng mga Katoliko din. Dahil sa taong namatay si Pedro, ay sigurado na wala pang mga ministro at pastor, upang maghahatid sa mga buto nito, sa libingan ng mga banal sa Vatican, na ngayon ay naging altar na ng St. Peter Basilica sa Roma. Kaya isa pong kasinungalingan ang pag-aangkin ng mga ibang relihiyon na si Apostol Pedro, ay hindi ang pundasyon ng simbahang Katoliko. At mas marami pa rin ang naniniwala, na ang Iglesia Katolika Romana, ay ang simbahan na itinatag ng Panginoong Hesus sa bato, na si Apostol Pedro. Dahil ito ay nananatiling may matibay na pundasyon, at walang sinumang makakapagpabagsak kailanman, ayon sa pangako ng Panginoon. Kaya wala pong kahit kunting patunay na makukuha mula sa ibang denominasyon, partikular sa simbahang Iglesia ni Cristo, na sila ay nagmumula sa bayan na pinamumunuan ni Apostol Pedro, bilang pundasyon na bato. Dahil ayon sa kanilang pahayag, na itinatag umano ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo, bilang ang muling pagbangon ng iglesia na natalikod. Malinaw, na ibig sabihin, ang bagong Iglesia ni Cristo ngayon sa Pilipinas, ay hindi na naitatag sa bato na pundasyon, kundi sa isang may pusong bato na si Felix Manalo. Ito po ang bagay na hindi makikita sa kanilang simbahan. Ang pagkakaroon ng tunay na ebidensya, sa pamamagitan ng mga buto, nang naging pundasyon sa totoong simbahan na tatag ng Diyos na si Apostol Pedro. Kaya kawawa ang maraming relihiyon na nasa sa labas ng pundasyon na bato. Dahil tiyak na kung darating na ang mga sakuna, ito ay siguradong babagsak, ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.